trying to support. Tulong siya, ngayon, hindi namin naman gagawin namin talaga kasi unang-unang presidente yung sinisigat out talaga kami. So, hanggang sa nandyan naman kayo, naniniwala sa amin. Hanggang luluto mo, laban mo. So ako, dito lang ako sa Davao, kasi dito naman ako ngayon. Kaya, hintay lang ako kung anong gagawin na. Wala akong ganyan. Yung pinapagalitan ko sa Portland sa tatay ko, malaking gagawin na yung sabi para sa amin. So, thank you and salamat na hindi ko iniiwan sa mga panahon. My dear fellow Filipinos, peace, unity, and solidarity, these are the values that should always guide us as a nation. In times of challenges and uncertainty, let us remember that our strength lies in our ability to come together, respect one another, and work hand in hand for the good of our country. Let us always choose the path of dialogue over division, understanding over hatred, and cooperation over conflict. I stand with every Filipino who desires peace, stability, and progress for our nation. Rest assured that I will continue to do my part advocating for the welfare of our people, promoting programs that uplift lives, and pushing for initiatives that bring lasting peace and development. Sa kabila ng lahat ng ito, muli po akong nananawagan sa kapwa ko Pilipino, huminahon po tayo. Huwag po tayong gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan at kalayaan ni Tatay Digong. Magkaisa tayo na mapayapa, ipaglaban natin ang justisya at ipanalangin natin na makabalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Please pray for Tatay Digong. Ipagdasal po natin ang kaligtasan, kalusugan at kalayaan ni Tatay Digong. May we always remain united in our love for our country. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Mahalin po natin ang ating kapwa Pilipino.